mainit na balita ngayong tanghali. Show cause order para kay Senator Leila De Lima kaugnay ng di umano'y pagpigil nito kay Ronnie Dayan na dumalo sa Bilibid Drug Trade Probe. Posibleng ihain na ng lower house ngayong araw. Phase 1 ng Mega Drug Rehabilitation Center sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija bubuksan ngayong araw. Russia handang mag-supply ng high-powered weapons sa Pilipinas. Anti-drug war ng pamahalaan, suportado rin. Mahigpit na polisiya laban sa pagbubukas ng balikbayan boxes ipatutupad ng Bureau of Customs ngayong holiday season. Isa patay at siyam ang sugatan sa car and knife attack sa Ohio University sa Amerika. At mahigit 400 Bulakenyo na paglingkuran sa medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Magandang tanghali, inaabangan na ngayong araw ang pagsisilbi ng mababang kapulungan ng show cause order kay Senator Leila De Lima kaugnay ng ginawang pagbabawal nito na humarap sa pagdinig ng dati niyang driver bodyguard na si Ronnie Dayan. Mula sa House of Representatives, may report si Nel Maribohok live. Go ahead, Nel. Floor, kinumpirma ni House Majority Leader Rudy Fariñas na ibibigay nila ang kopya ng show cause order sa Senado ngayong umaga para kay Senator Leila De Lima. Sa text message ni Fariñas, nasa Senado sila ngayong umaga para sa BICAM conference para sa 2017 budget at i-deliver nila ang show cause order sa Secretary ng Senate. Batay sa impormasyon ngayong umaga lamang, nilagdaan ni House Justice Committee Chairman Reynaldo Umali ang naturang show cause order at inaabangan na lamang ang paglalabas ng kopya nito. Ang paglalabas ng show cause order ng lower house ay dahil na rin sa usapin ng pagpigil ni De Lima kay Ronnie Dayan na dumalo sa pagdinig kaugnay ng illegal drug trade sa Bilibid. Floor? Maraming salamat sa iyo, Nel Maribohok. Nagulat mula sa House of Representatives. At kaugnay ng ulat na yan ni Nel Maribohok, meron ding ulat si Joyce Balancio. Kaugnay rin ng paghahain ng show cause order kay Senator Leila De Lima ngayong araw. Go ahead, Joyce! Yes, Joyce. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Halos ako suspendingala na bicameral conference committee ng Kongreso patungkol sa 2017 proposed national budget at kanina hindi pa naipasa yung budget sa Kongreso dahil sa ilang kailangan pang i-clarify dito. At sa mga oras na ito, Floor, ay nandito na nga sa 6th floor ng Office of the Senate Secretary, sina Congressman Rudy Fariñas kasama si Congressman Reynaldo Umali upang ihay na nga ang show cause order laban kay Senator Leila De Lima. Kaugnay ito, Floor, sa aligasyong obstruction of justice laban sa Senadora. Ito ay matapos sumunay pigilan ni De Lima ang kanyang dating driver bodyguard na si Ronnie Dayan na pumunta sa pagdinig ng kamera sa investigasyon nito sa umunay operasyon ng illegal na droga sa New Bilibid Prison. Ayon kay Congressman Rudy Fariñas, matapos ang naging pulong nila kasama ang Senate leadership kagabi ay napagdesisyonan nilang hindi na mag-issue ng warrant of arrest laban sa Senadora bilang pagkilalaan niya sa interparliamentary courtesy. Pagkahain niya ng show cause order ay maghihintay sila ngayon na magiging sagot ni De Lima at saka sila magdidesisyon ng mga susunod na hakbang. Pero paliwanag ni Fariñas kanina, Floor, ay pinaplano na nila maghain ng ethics complaint dito sa Senado, disbarment case sa Korte Suprema, indirect contempt case sa Regional Trial Court, pati na rin ang criminal case na paglabag sa revised penal code na ihahain naman nila sa PhilSCAL's office. Ayon naman kay Senator Tito Soto na chairperson ng Senate Committee on Ethics ay hihintayin na lang nila itong magiging hakbang ng Kamara, particular na nga yung paghahain nila o yung pagpaplano nilang paghahain ng ethics complaint laban sa Senadora. Pero sa ngayon, Floor, ay nakapagtakda na sila ng committee meeting sa Tuesday next week dahil tatalakayin din nila doon yung isa pang supplemental ethics complaint na inihain naman ni Attorney Abelardo de Jesus laban kay Senator Leila De Lima. Floor? Joyce, may reaksyon na ba si Senator Leila De Lima kaugnay ng show cause order na yan? Floor, kanina ay hindi pa natin kita si Senator Leila De Lima dito because hindi siya kasama dito sa Senate panel na kasama dito sa Bicameral Conference Committee. Kaya sa mga oras na ito ay wala pa siyang nilalabas na any statement, wala pa rin tayong any on-cam interview sa kanya patungkol sa paghahain nga ng show cause order ng Kamara laban sa kanya. Okay, Joyce Balancio nagulat mula sa Senado. At mula sa Senado, dumako po naman tayo sa Department of Justice. Kukunin
ng DOJ ngayong araw ang panibagong sinumpang salaysay ni Ronnie Dayan na kabilang sa requirement para may sailalim siya sa Witness Protection Program. Mula sa DOJ, may report si Rosalie Cos live. Go ahead, Rosalie. Mas magandang tanghali, Flor. Nakadepende sa gagawing affidavit ni Ronnie Dayan, ang dating security driver ni Senador Leila de Lima at kinaakusang bagman o taga-receive ng drug money sa New Bilibid Prison kung papasa siya bilang state witness ng Department of Justice sa illegal drug trade sa naturang penitentiary. Ngayong araw, nakatakdang bumalik sa Maynila si Dayan upang simulan ang pagproseso ng kanyang application sa Witness Protection Program. Pagkatapos nito ay inaasahang magsisimula na rin ang provisional WPP coverage ng DOJ para sa kanya. Kapwa naniniwala ang Malacanang at ang DOJ na credible witness si Dayan bagaman may mga hindi tutugmang pahayag ang nakalipas na pagdinig ng Kongreso sa NBP illegal drug trade. Sa House probe, inamin ni Dayan na 5 beses siyang tumanggap ng pera mula sa Eastern Visayas drug lord na si Kerwin Espinosa para sa umunoy pagkandidato bilang senadora ng dating Justice Secretary de Lima. 7 taon din siya umanong nagkaroon ng relasyon sa senadora. Or? Maraming salamat sa iyo, Rosalie Cos, nagulat mula sa DOJ. At kaugnay pa rin ng kampanya ng pamahalaan laban sa illegal drugs, bubuksan na ngayong araw ang Mega Drug Rehabilitation Center sa Nueva Ecija para sa mga drug dependents na gusto nang magbagong buhay. At mula sa Nueva Ecija, may report si Joan Nano live. Yes, Joan. Yes, Flor, opisyal nang bubuksan ngayong araw ang Mega Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center na matatagpuan dito sa loob ng Fort Magsaysay sa Nueva Ecija na itinuturing na pinakamalaking military camp sa bansa. Ang proyektong ito ng pamahalaan ay kaalinsabay nga ng dumaraming bilang ng mga drug surrenderies na nagnanais na makapagpagamot at magbagong buhay. Meron itong lawak, itong mega drug rehab na ito, Floor, ay mayroong kabuang lawak na 100,000 square meters at kayang makapag-accommodate ng nasa 10,000 mga pasyente. Gawa ito sa plated aluminum styro na pawang mula pa sa China. Ayon nga sa Department of Health, inisyal na ililipat dito sa mega drug rehab ang nasa 2,000 mga drug dependents mula yan sa mga rehabilitation center dito sa Maya Dagupan, Bataan, Tagaytay at dyan sa Maya Bikutan. Ito ay upang maibsan nga ang pagsisiksika ng mga pasyente sa mga nasabing rehab center. Naipatayo ang mega drug rehab sa pamamagitan ng donasyon mula sa isang Chinese real estate businessman. Target nga ng pamahalaan, Floor, na makapagpatayo pa ng 3 mega drug rehab sa iba pang mga lugar sa bansa sa susunod na taon. At mamayang alas 2 ng hapon nga ay inaasahang darating dito si Pangulong Rodrigo Duterte upang pangunahan ang formal na pagbubukas nitong mega drug rehab, kung saan nakatakdaring pasalamatan at i-recognize ng Pangulo ang mga naging donors sa pagpapatayo nitong pasilidad. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Joan Nano. Nagulat mula sa Nueva Ecija. At kaugnay pa rin ng drug campaign ng Duterte administration, ipinahayag ng Philippine National Police o PNP na hindi muna nito ilalabas ang pangalan ng mga mayor at vice mayor sa Pampanga na kabilang sa bagong narco list hanggat hindi pa natatapos ang isinasagawang validation. Narito ang report ni Joshua Antonio. Kinumpirma ng Pampanga Provincial Police Office na kasalukuyan na nitong bineberipika ang listahan ng mga sangkot sa illegal drug trade sa lalawigan. Ayon sa bagong Provincial Director ng PNP Pampanga na si Police Senior Superintendent Joel Rentoy Consulta, ilang alkalde at vice-alkalde ang kasama sa narco list. Ang naturang listahan ay mula sa PNP Regional Police Office ng Central Luzon. Maybe less than 5 siguro or more than 5. Hindi lang namin ma-determine kung ilan ang figures. Pero vice mayor po sa mayor. Accordingly, yun ang sa information. Bagamat una na pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte si Mayor Marino Morales ng Mabalacat City, Pampanga, tumanggi naman ang PNP na magbanggit pa ng mga personalidad na kabilang sa ibinigay na listahan. Hindi pa natin pwedeng magbigay ng pangalan kasi baka later on hindi pala siya involved or somebody else ang involved. Yan ang kailangan naming isigurado. Mahirap mag-name names kung hindi naman pala talaga sila involved.
Katulong ng PNP sa pagsasagawa ng validation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at Department of the Interior and Local Government o DILG. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. Handa ang Russia na mag-supply ng high-powered firearms sa Pilipinas kung hihilingin ni Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa Quezon City, may report si Grace Casin live. Magandang tanghali si Grace. Wala sa mga nagdaang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte, determinado ito o desididong kumuha ng mga armas sa Russia. Ayon naman kay Russian Ambassador to the Philippines, Igor Kovaev, hindi magdadalawang isip ang bansang Russia na mag-supply sa sandatahang lakas ng Pilipinas ng matataas na kalibre ng armas. Handa rin silang magbigay ng training at assistance sa mga sundalong Pilipino. Subalit nilinaw ng ambassador na hindi sila magkakaroon ng anumang military alliance sa Pilipinas. Katwiran nito, ayaw nilang makialam sa anumang conflict na kinakaharap ng iba't ibang bansa laban sa iba. Samantala, naniniwala si Kovaev na simula na ito ng pagpapalakas ng samahan ng Russia at Pilipinas. Asahan na rin daw na madadagdagan pa ang 25,000 Russian nationals na bumibisita sa bansa kada taon. Sa susunod na taon, nakatakdang bumisita si Pangulong Rodrigo Duterte sa Russia para makipagpulong kay Russian President Putin. Dito, inaasahang formal na pag-uusapan na ang posibleng partnership ng dalawang bansa. Waila? Maraming salamat sa Grace Casin mula sa Quezon City. Kinumpirma ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ugnayan ng multi-group at international terrorist na Islamic State. Samantala, tinalakay ni Pangulong Rodrigo Duterte, Representative Gloria Arroyo at former Justice Secretary Renato Puno ang matinding suliranin ng bansa sa illegal drugs sa Malacanang. Narito report ni Rosalie Cos. Detaling ibinigay si Pangulong Rodrigo Duterte ngunit kinumpirma nito na may ugnayan nga ang local terrorist group na Maute sa pinakamatinding teroristang grupo sa buong mundo ngayon, ang Islamic State of Iraq and Syria o ISIS. Ginawa ng Pangulo ang pahayag ng pangunahan nito ang inaugurasyon at ceremonial switch on ng 135 megawatts circulating fluidized bed combustion power plant kahapon. We are not good today because finally the intelligence community advised me that ISIS has vitally connected with the group in the Philippines called the Maute. There's a raging war now in Lanao. Kinubkob ng Maute Group ang isang bahagi ng munisipyo ng Butig, Lanao del Sur noong Biyernes at nagwagayway ng watawat ng ISIS. At hanggang kasalukuyan ay patuloy ang opensiba ng Armed Forces of the Philippines laban sa grupo. Samantala, tinalakay din ni Pangulong Duterte ang matinding suliranin ng bansa sa iligal na droga sa mga nakipagpulong sa kanya kahapon sa Malacanang. Sa mga opisyal ng Integrated Bar of the Philippines, kay dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Arroyo at dating Chief Justice Renato Puno. I'm not trying to scare you, but could I please have the dala-dala ko, pinakita ko kay Presidente Arroyo. Sabi ko, ma'am, we are in a bind. I really do not know how to surrender na ako. So sabi ko, hindi ko kaya to. Even assuming publicly that I can kill them, I will not have the time and resources to do it. This is the drug industry of the Philippines. Lahat yan pangalan. Inihambing din ng Pangulo ang kalagayan ng narco-politics sa bansa sa stage 2 cancer. But we were already a narco-politics state given the so many thousands of policemen, municipal mayors and mayors involved. Now the portals of the national government to the contamination of narco-politics was opened by, sadly, Dilima. Siya yung unang napunta doon sa Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Sa
Samantala, tiniyak ng NCRPO ang seguridad ng publiko kaugnay ng natagpuang explosive device malapit sa US Embassy sa Maynila. At mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Go ahead, Lea. Magandang tanghali sa iyo, Waila. Wala nga dapat na ipag-alala ang publiko kasunod ng tangkang pagpapasabog sa US Embassy sa Rojas Boulevard kahapon. Ayon kay National Capital Region Police Office Director Police Chief Superintendent Oscar Albayalde, nananatiling naka-full alert ang pulisya sa Metro Manila para sa seguridad ng taong bayan. Sinabi pa ni Albayalde, malaking tulong ang publiko upang mapigilan ang anumang banta ng mga masasamang loob, kaya't nanawagan ito sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad. Dagdag ng opisyal, laging nakahanda ang pulisya sa anumang banta ng seguridad at patuloy na binavalidate ang mga bomb threats. Balik sa iyo, Waila. Maraming salamat sa iyo, Lea Ilagan mula sa Camp Crame. Sa kaugnay na balita, pinawi ng Malacanang ang pangamba ng publiko sa posibleng suspensyon ng writ of habeas corpus kaugnay ng natagpuang improvised bomb malapit sa US Embassy. Ayon kay Communications Secretary Martin Andanar, sa ngayon ay walang sapat na dahilan si Pangulong Duterte para gawin ito. Tinugon din ni Presidential Spokesman Ernesto Abella ang pahayag ng opposition lawmakers na gagawing dahilan ng Pangulo ang military operations laban sa Mountie Group at ang bomb scare sa Maynila upang suspindihin ang writ of habeas corpus. Ayon kay Abella, masyadong binibigyan ng mga mambabatas ng kahulugan ang mga pangyayari. Alamin naman natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo. Ray! Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Malaking bahagi ng ating bansa makararanas po ng magandang lagay ng panahon, maliban na lamang po sa ilang lugar sa Luzon kung saan apektado nitong tinatawag po natin na tail end of a cold front, yung pong particular yung eastern section ng northern Luzon. Sa forecast po ng Pag-asa, makararanas po ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan ang Cagayan Valley region, kasama rin po ang mga lalawigan ng Aurora at Quezon. May mahinang mga pagulan din sa Ilocos region, kasama na rin po ang Rio ng Cordillera. Sa Metro Manila at nalabing bahagi ng Luzon, makakaranas naman po ng partly cloudy to cloudy skies. May mga chance lang magkakaroon ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa ngayon po ay wala pong nakita ang Pag-asa na panibagong bagyo na makakaapekto sa ating bansa hanggang sa uling araw po ng Nobyembre. Pero meron tayong amihan nga, at dahil po dyan ay meron pong gale warning ang Pag-asa dyan sa may northern at western seaboard ng northern Luzon. Delikado po na pumalaot, lalo na po yung mga sakyang pangisda at maliit na sakyang pandagat dahil sa taas ng mga pag-alon. Yan ang latest sa lagay ng panahon. Balik sa inyo dyan, studio. Ray Pelayo, nagulat mula sa Pag-asa DOST. Tiniyak ng Bureau of Customs na mahigpit nilang ipatutupad ang no open policy sa mga balikbayan boxes ngayong holiday season. Mula sa Maynila, may report si Aiko Miguel live. Go ahead, Aiko. Magandang tanghali, Flor. Inaasahan ng Bureau of Customs na madami na namang balikbayan boxes ang darating sa Pilipinas mula sa mga OFW sa iba't ibang bansa, lalo na ngayong Disyembre. Ipinangako ni Customs Commissioner Nicanor Faeldo na mahigpit nilang ipatutupad ang no-opening policy ng balikbayan boxes nitong holiday season. Sinisiguro ng BOC na hindi na mabibidbin pa ang mga balikbayan boxes sa kanilang tanggapan at kaagad at kumpleto itong makakarating sa mga kaanak ng mga OFW na pinadalhan. Pinaalalahanan din ni Commissioner Faeldo ang mga district collector na sundin ang no-opening policy. Nais ngayon ng BOC na ipakita sa publiko na hindi na mauulit pa ang mga usaping kaugnay ng pagbubukas ng mga balikbayan box at may mga nawawala ng mga gamit sa loob nito. Bahagi ng paglilinis ng ahensya laban sa korupsyon ang mahigpit na monitoring ng mga padala o mga balikbayan box at mga pagtanggal sa mga opisyal ng mga empleyado ng ahensya na sangkot dito. Nilinaw naman ng Bureau of Customs na kasalukuyan pa nilang kinukumpleto ang rules and regulations ng bagong batas kaugnay ng higher tax exempt rate. Kaya't sa kasalukuyan ay magbabayad pa rin ng tax ang lahat ng balikbayan box senders. Target nila na maipatupad ito kaagad sa susunod na taon. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Flor. Aiko Miguel, nagulat mula sa Maynila. Plano ng Manila International Airport Authority na alisin na ang terminal fee sa airline ticket ng mga overseas Filipino workers sa unang quarter ng 2017. Narito ang report ni Mirasol Abugadil. 550 pesos na International Passenger Service Charge o Terminal Fee ang ibinabayad sa Ninoy Aquino International Airport para sa international flights. Ito ay kalakip na sa airline ticket na binibili sa airline ticket offices o maging sa online.
Magugunitang Pebrero ng nakaraang taon nang ipatupad ng MIAA ang terminal fee integration sa airfares na tinutulan ng iba't ibang sektor dahil labag ito sa karapatan ng mga overseas Filipino worker alinsunod sa Amended Migrant Workers Act of 1995. Ngunit tiniyak naman ng MIAA na maaaring i-refund ng mga OFW ang kanilang ibinayad na terminal fee. Gayunpaman, inirereklamo ito ng marami dahil naging abala sa kanila ang pagpoproseso sa refund. Kaya naman sa susunod na taon, target ng bagong pamunuan ng MIAA na tuluyan na itong maialis sa airline ticket ng mga OFW. Katunayan ay nakipagpulong na ito sa mga international airline at tinatapos na lamang ang technical details. Meron naman kami positive development at sana by first quarter kasi kailangan pa ayusin yung mga programs nila sa computer para ma-implement ho yun. At hindi lang airlines, pati yung mga travel agents, yun ang ginagawa namin. Nilinaw naman ni MIAA General Manager Edmond Rial na ang apektado na lamang sa ngayon ng terminal fee integration ay ang mga OFW na bumibili ng ticket sa abroad at hindi nakasama ang mga OFW na nagmumula sa bansa. Exempted sila kasi at the point of sale dito, mapapakita na nila yung exemptions sila. Samantala, ikinatuwa naman ito ni ACT OFW Party List Representative John Bertiz. Ayon sa mambabatas, nagkaroon din ng kasagutan ang matagal na nilang ipinaglalaban na karapatan na nakasaad sa batas. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Pinigil ng Kongreso ang renewal ng prangkisa ng dalawang malaking telecommunications company sa bansa dahil sa hindi magandang serbisyo nito sa kanilang mga subscribers. Narito ang report ni Mon Hokson. Hindi bibigyan ng prangkisa ng Kongreso ang dalawang malaking telecommunication company sa bansa hanggat hindi naayos ang kanilang serbisyo. Ayon sa House Committee on Metro Manila Development, hindi sulit ang ibinabayad ng mga consumer sa kalidad ng serbisyong nakukuha nila sa telcos. Huwag muna natin siguro silang bigyan ng mga franchise hanggat hindi ho nila naayos ang mga problema natin. Ang Smart ay mayroong 65 million subscribers at 12,000 na cell sites, habang mayroon namang 64 million subscribers ang Globe na may 7,000 cell site. Ngunit ayon sa National Telecommunication Commission, isang cell site sa bawat 1,000 subscriber ang service ratio, kaya lumalabas na kulang ito upang maserbisyohan ng tama ang milyon-milyong subscriber. Balanse o hindi? Hindi po sir, kaputan. Okay, Smart, balanse o hindi? Same with Globe, Your Honor. That's why we're continuously... Hindi balanse. Bukod sa cellular scope service, kinwestiyon rin ng mga mambabatas ang mga kinatawan ng kumpanyang Globe at Smart hinggil sa mabagal nilang internet service. Sa susunod na taon, mag-e-expire na ang 25 years na prangkisa ng Smart at Globe sa bansa. At kung hindi pa nila maayos ang problema, ay maaring hindi na sila makapag-renew. Noong nakaraang linggo, matatanda ang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na bubuksan niya sa foreign players ang telecom business sa Pilipinas. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Pangunahing prioridad ng National Housing Authority o NHA ang pagbibigay ng sapat na supply ng kuryente at tubig sa mga pabahay sa bansa. Naritong report ni Dante Amento. Aminado ang National Housing Authority o NHA na mahaba ang proseso sa pagtatayo ng mga pabahay sa bansa. Maraming dokumento ang kailangang makumpleto tulad na lamang ng locational clearance, development permit, building permit at occupancy permit. Ayon kay NHA General Manager Marcelino Escalada Jr., kabilang ito sa mga dahilan kung bakit natatagalan ang isang housing project. Isa rin sa pangunahing problema sa proyekto ay ang supply ng kuryente at tubig sa oras na matapos ang konstruksyon. Tulad na lamang sa mga permanent shelter sa Zamboanga City na ipinagkaloob sa mga biktima ng Zamboanga Siege. Ang ilan sa mga ito ay wala pa ring tubig at kuryente kahit na mahigit 1 taon na silang nakalipat. Kaya naman ang mga ito ang kabilang sa prioridad ngayon ng NHA. As of the moment, I am revising the TOR, the term of reference of the National Housing Authority in the remaining projects of the authority to include among others at least the minimum power utilization as well as water. Kasi mahirap talaga lisod gyud magpuyo sa usa ka balay nga walay suga og walay tubig.
Samantala, nagbabala naman ang NHA sa mga developer o kontraktor at maging sa kanilang mga tauhan na posibleng maging dahilan ng pagkaantala ng anumang housing project. Bumuo na ng 2 special task force ang ahensya para rito. And I told even our personnel from NHA and the developers themselves to more or less behave according to the standards. And if indeed there are reasons to file actions against them, against our employees for allowing it, I will necessarily file the complaint against them. Dante Amento, UNTV News and Rescue, Zamboanga City. Pag-uusapan sa anbang session ng Supreme Court ngayong araw ang Marcos burial cases kasama ng hiling na patawan ng contempt ang pamilya Marcos kaugnay ng bigla ang pagpapalibing sa dating Pangulo sa libingan ng mga bayani. Mula naman sa Maynila, may report si Roderick Mendoza live. Go ahead, Roderick. Waila muling tinalakay ng Korte Suprema sa anbang session ngayong araw ang mga kaso ng Marcos burial, partikular ang sari-saring mosyon ng mga petitioner. Kabilang dito ang mosyon na patawan ng contempt ang pamilya Marcos at ilang opisyal ng DND at AFP dahil sa biglaang pagpapalibing sa mga labi ng dating Pangulo noong November 18. Dati nang tinalakay sa anbank noong Martes ang naturang mosyon, ngunit hindi pa nakapagdesisyon dito ang mga maestrado. Sa kanilang petition for contempt, iginiit ni dating Bayan Muna Party List Congressman Saturo Ocampo at Nery Colmenares na kawalang respeto sa Korte Suprema ang patago at biglaang pagpapalibing sa mga labi ni dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Katwiran nila, hindi pa penal ang desisyon sa kaso ng Marcos burial, kaya hindi muna dapat inilibing ang mga labi ng dating Pangulo. Tinalakay din sa anbank ang hiwalay na mosyon ni Albay Representative Ed Silagman na ipahukay ang mga labi ng dating Pangulo. Sa ngayon ay hinihintay natin ang opisyal na pahayag ng Korte sa kanilang naging aksyon sa mga kaso matapos ang anbank session. Waila? Maraming salamat sa iyo, Roderick Mendoza mula sa Maynila. Muling itinalagang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ni Pangulong Rodrigo Duterte si Gina Lopez matapos na hindi aprubahan ang appointment nito ng Commission on Appointments. Naritong report ni Rosalie Cos. Ipinahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pagtitiwala kay Gina Lopez, kaya nire-appoint niya ito bilang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources. Ito ay matapos na hindi aprubahan ng Commission on Appointments ang pagkakatalaga dito bilang DENR Secretary noong Oktubre. Ginawa ng Pangulo ang pahayag nang pangunahan nito ang paglunsad sa 135 megawatt conception power plant sa Malacanang kahapon. Environment si Gina. By the way, I reappointed her. Na-bypass siya. But I like her and she's okay. Very strict. I like that. She's not corrupt. I like that. And she cannot be corrupted. I also like that. Samantala, muli ring iginiit ni Pangulong Duterte ang kanyang stance sa usapin ng Paris Agreement on Climate Change. Bagaman una na nitong sinabi na lalagda na siya sa naturang kasunduan matapos ang ayunan ng kanyang gabinete, sinabi nitong dapat tiyaking magiging maayos ang pagpapatupad nito. I just hope that the nations controlling the interest there, including the money that they will contribute to the common fund, of which I think we are not qualified to be in there, ayusin lang nila because pag hindi, mag-withdraw ako. I'll be the first one. Kung ayaw ninyo, then... Sa huli, nagbilin din si Pangulong Duterte sa nagpapatakbo ng bagong bukas na power plant na sumunod sa regulasyong ipinatutupad ng pamahalaan. Do not worry about pollution. It's always be there. It is up to our mankind to innovate and, come up with something, a good gadget that would compensate for all of these things. Because we cannot. For the life of me, we cannot abandon the sources of energy. Sun, wind, karamihan ng walang hangin sa Pilipinas, nasa politiko lahat. So ulo na lang. Wala, we've not enough. The cheapest way is really to have coal, just
just be careful that in its operation of the enterprise, we do not get so much in trouble also with the regulators of. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Samantala, alamin naman natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihahatid ng ating kasangbahay na si Deb Riveral live mula sa Cebu City. Mayong udto, Deb. Yes, daghang salamat Flor ug mayong udto sa atong mga kasangbahay. Aniya na mga balita gikan sa nagkalain-lain dapit sa Pilipinas. Magsugod na karong adlaw ang safety awareness training sa tanang mga manufacturer o dealer sa pabuto sa Bulacan isip usa ka requirement aron matugutan nga makapatagan kini og balik. Kini ang report ni Nestor Torres. Sa ilalim sa safety awareness training ngayong araw ang lahat ng mga manufacturer at dealer ng paputok sa Bulacan. Ito ay kabilang sa mga napag-usapan na requirement ng Department of Labor and Employment at mga manufacturer at dealer kahapon upang mapayagan na muli ang mga ito na gumawa at makapagbenta ng mga paputok. Maliban dito, kinakailangan rin na pumasa ang mga ito sa safety inspection ng PNP at BFP. Apat yung kailangan natin, certification from the PNP, from the fire safety, and then training ng safety awareness training ng lahat ng manggagawa, at saka yung compliance result ng assessment or inspection ng DOLE. I-recommend natin for lifting kasi re-review pa nila yan. Pero ang ina-assure naman namin, di naman yan dapat masyado magtagal kasi temporary lang naman. Ayon sa mga otoridad, maigpit nilang babantayan ang lahat ng mga nagtitinda at gumagawa ng paputok sa lalawigan. Doon kami magiging istrikto. So kung sino yung binigyan ng certification ng PNP at saka yung Bureau of Fire, yun lang po yung bibigyan ng lifting na order ng DOLE. Parati tayong nakikiusap. So dapat ay maging masunurin tayo sa batas. Hindi lamang yung tubo ang ating iisipin, kundi yung kaligtasan din ng mga bumibili sa atin sapagkat kung ala naman yung bumibili, ala rin tayo. Nakatakda namang tapusin ng DOLE, BFP at PNP ang seminar at inspeksyon hanggang December 2. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Giauhag sa grupo sa mga IT professionals sa Negros Occidental ang mga tinun-an nga mokuha og kurso nga adunay kalabutan sa information technology tungod sa taas nga demand diini sa tuig 2022. Sila Lane Moreno ang mahatod sa mga detalye. Isa ang information technology sa mga in-demand nga obra subong tungod sa padayon nga pagsanyog sang teknolohiya. Sa idalam sang Philippine IT Business Process Management Roadmap 2022, 70,000 ka IT jobs ang pagabuksan sa Negros Occidental sa tuig 2022. Gani padayon nga ginainganyo sang grupo sa mga IT professionals sa Negros ang mga estudyante nga magkuha sang kurso nga may kaangtanan sa information technology tungod kinahanglan sang madamo nga empleyado. Our target here is really the senior high school gov and the IT students because we want to encourage young people to go into IT. Suno kay sige wala labot sa business process outsourcing, nagakinahanglan man ang IT sectors sa mga techpreneurs kag online tutorials. In demand man ang mga game developer, animation, application development, software development kag healthcare information management outsourcing. Upscale our IT services because we are already very well established in the voice industry. We are a center of excellence for BPO and call centers. Tutukan man sang grupo ang pagtudlo sa mga subjects nga may kahilabtanan sa information technology sa mga K-12 students agud matagaan sang kahigayunan ang pila ka mga estudyante nga makaobra pagkatapos sang senior high school. Lalaine Moreno, UNTV Balita kag Rescue, Negros Occidental. Malayo naman to. Pahugtan sa kagamhanan sa lalawigan sa Laguna ang organic farming sa probinsya aron mapalambo ang panginabuhian sa mga mag-uuma. Kini ang balita ni Sherwin Culubong.
Iba't ibang organic product ang ibinida sa 3rd Organic Agriculture Congress sa Santa Cruz, Laguna. Kabilang dito ang mga sari-saring mga gulay, prutas at mga produkto na hindi ginamitan ng anumang kemikal. Tulad na lamang ng buli ng sibuyas ni Aling May Domingo na ginawa niyang atsara na bukod sa masustansya umano ay malaki pa ang benepisyo sa kalusugan ng kakain nito. Ito'y kakaibang sibuyas na ito'y ginagawa doon sa aming lugar. May mga tanim kami nito. At ang kabutihan nga daw na nakukuha dito, yun ay nakakapagbigay yung nakaka-lesser ng high blood cholesterol. Tiniyak naman ng pamahalaang panlalawigan ng Laguna na mas paigtingin pa nila ang pagpaparami ng mga magsasaka na magtatanim ng organic upang mapaangat ang antas ng pamumuhay ng mga magsasaka sa probinsya. Nakikipagtayo po ang probinsya ng Laguna sa organic o sa farm school ng ating pong senadora, kung saan magpapadala tayo doon ng mga tiga Laguna na mag-aaral, kung saan yung matututunan nila doon nila dadalhin sa Laguna at magagawa na tayo ng sariling farm school. Hinikayat din ni Senator Cynthia Villar ang mga magsasaka sa bansa na gawing organic ang pag-aagrikultura. Meron tayo sa Department of Agriculture na tinatawag na National Organic Program na dapat by 2016, 5% of all our farms are organic farms. We have a long way to go kaysa double time tayo na convincing our farmers. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Mao kana ang mga balitang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Gikan dinhi sa Dakbayan sa Sugbo, balik din ha sa inyong floor. Daghang salamat, Deb Reveral. Nagdaraos ng debriefing ang International Olympic Committee o IOC kahapon kaugnay ng Rio de Janeiro Olympics sa mga opisyal ng Tokyo 2020 Olympics. Dinaluhan ang debriefing ng mga prominenteng game officials at affiliates na kinabibilangan ng IOC Games Director na si Christophe Duby at Tokyo 2020 Olympic President Yoshiro Mori. Magsasagawa ang IOC ng debriefing para sa Tokyo 2020 organization sa susunod na 3 araw sa Tokyo. Samantala, problemado ang Tokyo dahil sa patuloy na lumalaking gastusin sa preparasyon ng Japan para sa pagdaraos ng 2020 Olympics. Lalo nang nag-atas si Tokyo Governor Yuriko Koike ng review sa patuloy na tumataas na gastusin sa ginagawang paghahanda sa Olimpiada. Tungkol naman sa ginaganap na Davis Cup Finals ng Argentina at host Croatia, ay tabla ng Buenos Aires sa 2-2 ang score matapos na talunin ni Juan Martin Del Potro ang hometown favorite na si Marin Cilic 6-7, 2-6, 7-5, 6-4, 6-3. Isang panalo na lamang ang kailangan ng Croatia upang makuha ang titulo ng Davis Cup, pero naantala ito dahil sa panalo ni Del Potro. Hangad ng Argentina na mapagugihan ang kanonahan nitong Davis Cup title laban sa 2005 Davis Cup champion. Alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay William Tio. Good afternoon, William. Good afternoon, Wyla, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. At least 9 people were injured after a suspect drives into people at Ohio State University and then cuts victims with a butcher's knife. Ohio State University Police Chief Craig Stone says the male driver jumped the curb to strike his first victim, exited the vehicle armed with a butcher's knife, and cut more people. A campus police officer who arrived at the scene shot and killed the suspect less than a minute after the attack began. The suspect has not been publicly identified. Officials also declined to say what might have motivated the attack and whether the attacker is a student at the university. Meanwhile, thousands protest against Brazilian President Michel Temer and a proposed constitutional amendment that would limit public spending to not exceed the inflation rate over the next 20 years. Leo Santos reports. Milhares foram às ruas de São Paulo no domingo para protestarem contra a proposta de emenda constitucional que estabeleceria capital usado no gasto público pelos próximos 20 anos. Demonstradores também cantavam um grito de guerra contra o presidente Michel Temer ao marcharem pela Avenida Paulista, no centro de São Paulo.
A proposta, que passou pela Câmara dos Deputados, fixaria o gasto público no valor da taxa de inflação pelo período de 20 anos, com a possibilidade de um recálculo da taxa de base após 10 anos. Demonstrou que não tem a menor condição de seguir à frente da presidência da República, que já era ilegítimo por conta do golpe, e as denúncias que tem demonstrado colocam o governo na berlinda. Nós não vamos admitir a aprovação dessas medidas que atacam o serviço público e os direitos dos trabalhadores. O estabelecimento político brasileiro está sob o fogo da alastrada investigação de corrupção sobre a empresa controlada pelo Estado, a Petrobras, que ameaça comprometer mais de 100 políticos por receber propina. Temer, que substituiu a esquerdista Dilma Rousseff quando foi tirada pelo impeachment este ano e prometeu limpar o governo, perdeu nesta sexta-feira um quarto ministro de gabinete acusado de corrupção. Léo Santos, UNTV Notícias e Resgate, Brasil. In other news, protests against the Indian government's demonetization of 500 and 1,000 rupee notes shook the country on Monday. Angry protesters blocked railway tracks, burned effigies of Modi, and raised slogans against the federal government in the northern Allahabad city. Modi implemented on November 8 the abolishing of two of the country's largest currency notes in circulation, leaving people in a severe cash crisis. The move is aimed at cracking down on the shadow economy, but has brought India's cash economy to a virtual standstill. And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Wyla. Thank you, William Theo. Mahigit 400 Bulakenyo ang natulungan sa ginanap na medical mission ng UNTV at Members Church of God International sa Barangay Tugod sa San Rafael, Bulacan. Naritong report ni Nestor Torres. Sa tuloy-tuloy na pagsasagawa ng libreng medical mission ng UNTV, katuwang ang Members Church of God International sa iba't ibang lugar sa bansa. Kabilang sa pangunahing natutulungan ay ang ating mga lolo at lola. Sa Barangay Tukod Subdivision sa bayan ng San Rafael sa Bulacan, isa ang 72 anyos na si Lola Cirila sa mga napaglingkuran. Ayon sa kanya, 12 taon na siyang walang salamin, kung kaya madalas na nadadapa. Kaya naman, bukod sa pagpapakonsulta sa doktor, laking tuwa rin niya nang mabigyan ng libreng salamin sa mata sa isinagawang medical mission sa kanilang lugar. Pasalamat ako. Nagkaroon ng libreng gamutan dito. Napakaginhawang tulong sa amin. Kaya na libre, ala kaming pambayad. Hindi mainit kami nakalibre. Wala kaming hanap buhay. Samantala, si Aling Hani naman na 5 buwan nang iniinda ang masakit ng ngipin dahil sa walang pambayad sa dentista. Kaya naman nang mabalitaan ang medical mission, agad siyang nagtungo upang makapagpabunot ng ngipin ng libre. Tatlo nga po sana yung kaso, yung isa, hindi po pala pwede na isama yung isa. Kaya po, dalawa lang po yung napunta sa ano. Kaya po, nagpapasalamat po ako sa medical mission kasi nagkaroon po sa amin sa barangay namin na medical mission na to. Kaya maraming salamat. Sa kabuuan, umabot sa 431 ang natulungan sa medical mission. Kabilang na ang general medicine, pedya, libreng salamin, libreng bunot ng ngipin, ECG, CBG, CBC, urinalysis, haircut para sa mga kalalakihan at libreng gamot. Lubos namang nagpapasalamat si Mang Rogelio na siyang humiling ng medical mission dahil sinadya ito ng grupo kahit na mahigit 3 oras ang layo ng bulubunduking lugar. Kahit po malayo, pinuntahan kami rito. Bundok nga po ito, almost 50 kilometers mula sa Apalit. Napuntahan pa rin po yung aming lugar. Samantala, natuwa naman ang mga volunteer doctor mula sa Bulacan Medical Society at Philippine Academy of Family Physician na nakabahagi sila sa mabuting adhikain ni Kuya Daniel Rason na makatulong sa kapwa. Malaking tulong ang medical mission, lalo na doon sa mga may kakulangan sa pambili ng gamot. Karamihan ng mga bata na natingnan ko, puro may inuubot, sinisipon. Kay Kuya Daniel, doon sa mga sponsors namin, partner namin ng UNTV, na nakasama ko na siya doon sa Kalumpit nung kami binabaha. Salamat po sa inyo.
Nestor Torres para sa Serbisyong Kasangbahay. Batang babae ang kauna-unahang pumasok sa finals ng A Song of Praise o ASOP Music Festival Year 6. Matapos na tanghaling Song of the Month ang kanyang komposisyon na Gabundok Man. Narito ang report ni Leslie Longboy. Napili ng mga huradong sina Jimmy Antiporda, Jackie Magno at Dr. Musiko Mondel Rosario ang obra ng isang batang kompositor bilang unang finalist ng A Song of Praise o ASOP Music Festival Year 6. Nagustuhan nila ang modernong tunog ng awiting Gabundok Man na akma sa estilo ng mga awit na si Myrus. Gagamitin ko pa po yung binigay na talent ni Lord para po kung 20 yung last time po, season 5, nanalo po yung bata. Pagka 2017, ako po sana. It happened to me 2 years ago. Nung kay Kuya Genie naman yung entry, tapos siya yung first na grand finalist. And 2016, this is for 2017 na. 2017 tapos first na grand finalist. So, nakakatuwa lang po. Naungusan ng Gabundok Man ang mga awiting May Pag-asa Pa Kaibigan na sinulat ni Jezreel De Oca sa pag-awit ni Mavi Lozano at Lapis at Papel na likha ni John Hipol na inawit naman ni Charlie Fry. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa anumang panig ng daigdig. Magandang tanghali.